Pag hindi mo alam ang katotohanan, nakakulong ka. Katotohanan lang ang magpapalaya sa ating lahat. Kapag ang katotohanan ay naging baluktot at ang kasinungalingan ay nadyaan, dito na pumapasok yung kaguluhan at sunod-sunod na ang kasalanan. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang clothed in Christ, the armor of God. Ngayon, pagpapatuloy natin iyan. Pero bago natin yan ipagpapatuloy, very quick review lang tayo. So, kinuha natin ang teksto sa Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ngayon, yung mga karamihan ng mga nagtuturo, inaano na yan, ini-skip na yung against principalities, against power, ini-skip na yan eh. Pero tayo rito, pinag-aaralan natin. So, reviewin natin. Alam niyo po ba na meron din palang ranggo yung mga demonyo? May ranggo din sila. Kaya yung principalities dyan, pag tinignan natin yan sa Greek, archai. Siya ang highest sa ranking. Siya ang pinaka-highest. Ano ang kanyang sinisira? Ang sinisira niya ay ang mga countries. Kaya naalala nyo yon, yung nagpe-pray si Daniel, no? Ang mga countries, kingdoms, regions, territories, ideologies, cultural system. Yan ang sinisira at winawasak ng demonyo. Against powers, ano naman yan? Sa Greek ay exousiai. Ano yan? Ano naman yung sinisira dyan ng demonyo? Ini-impluwensyahan niya yung mga magsira-sira ang magkakapamilya. Sa media, nag-i-influence, yung tama, nagiging mali, yung mali, nagiging tama. Sa communities, magkakapitbahay, yung may mga grupo-grupo. Nakita nyo, nagsusulputan yung mga di ba? Grupo-grupo. Ako si grupong ganito. Yabang-yabang. Oh. Nag-i-impluwensya doon ang demonyo. Pumapasok doon ang demonyo na masira niya. Yung peaceful bang nagsasama, sisirain niya yon dahil hindi niya gusto yung mapayapa. Next, dalawa, yung cosmocratores at saka ang poneria. Iyan naman, tinitrain niyang mga, kumbaga sa yan, yung mga mabababa pa ang ranggo. Tinitrain sila, no, para magkaroon ng discipline at raw power, at kapag disiplinado na rin yan, ikaw dito ka, sirain mo ang buhay ng batang yan. Dito ka, sirain mo ang buhay ng pamilya, ng mga magkakapatid, sirain nyo, yun. Ganon sila. So, binibigyan sila ng power para manira. Kaya tayo, sinabi dyan, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Saan tayo lumalaban? Sa espiritu na nag-i-impluwensya doon sa tao. Kaya hindi mo kagalit yung nanay mo. Hindi mo kagalit yung anak mo. Hindi mo kagalit yung asawa mo. Sino ang kagalit mo? Yung nag-i-influence sa kanila. Yung espiritong bumubulong sa kanila. Kaya ang pagkaganon, halimbawa sa mag-asawa, nag-aaway na, maghuminga ka na lang. Hindi ito ang aking asawa. Kagad, isipin mo, balik mo kagad. Ang asawa ko, hindi ganyan. Mag-usap tayo, I love you, mahal. O anong tawagan nyo? I love you, pang, I love you. Ano ba? Babes. Ano ba yung mga tawagan ninyo? Mga endearment ninyo. Pag nag-aaway kayo, hinga lang kayo, tumahimik sandali, mag-pray. Huwag niyong hayaan na ang demonyo ay makapasok sa relasyon ninyo. Amen? Amen. Ito lang, tatandaan nyo, we fight from the victory of the finished work of Christ, not for victory. Panalo na tayo dahil kay Jesus.
pinanalo na tayo ni Jesus. Hindi yung lalaban ako para manalo ako. Hindi. Panalo ka na dahil kay Jesus. Wala nang magagawa sa'yo ang demonyo unless kung papayagan mo ito. Kapag pinayagan mo sa'yo, nakipag-cooperate ka sa demonyo, dun siya papasok. Tama ba? Pero kung hindi mo iaalaw sa sarili mo, demonyo, lumayas ka. Wala kang karapatang sirain ng pamilya ko. Wala kang karapatang sirain ng organization namin. Wala kang karapatang sirain ng community namin in Jesus' name. Hindi papasok ang demonyo. Naunawaan? Bakit? Kasi pinanalo na tayo ni Jesus. Yes, natalo na yan. Bakit? Natalo na pala, pastora. Ba't sinasabi mo meron pang mga espiritu? They still exist. Nandyan pa rin sila kasi may oras para sa kanila. May oras sa kanila na tatapon sila sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy, kasama ng mga hindi nanampalataya kay Jesus. Hindi pa ngayon. Kaya ngayon, nandito pa sila. Pero para lang silang leyong umaatungal na bungi naman. Nananakot lang. Pero wala nang kapangyarihan yun sa'yo. Mas may authority pa nga. Sa totoo lang, wala na siya talaga. Tinanggalan na siya. Dinisarm na siya ni Jesus Christ sa cross. Naalala niyo yung kwento ko? Amen, amen. Naalala niyo yung kinuwento ko nung isang linggo? Yung baboy nga, mas may authority pa kay sa demonyo. Totoo yan. Wala na siya talagang power unless kung paniniwalaan mo, dinisib ako ng demonyo, tinempa ko ng demonyo, sinisi mo pa ang demonyo, yung desisyon mo yan. Wala na. Tapos na. Sabihin mo nga, wala ka ng kapangyarihan, Satanas. Tinalo ka na ni Jesus. Kasama akong pinanalo ni Jesus. Ngayon, binigyan tayo, balikan nyo yan a-upload mamaya yan or bukas. Balikan nyo yon. Maganda yung ma-recall nyo. Kung napakinggan nyo na itong turo na to, may mga bagong revelation sa atin ng Panginoon. Amen? Na parang ngayon ko lang narinig, pero alam nyo na yan, di ba? Nababasa nyo na yan. Pero hanggang ikaw ay nakikinig at nakikinig, may mga bagong revelation na pinagkakaloob ang Panginoon sa atin. Amen? So, ang Panginoon, dahil alam niya na lalaban tayo sa demonyo, inarmasan niya tayo. May mga spiritual weapon na binigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong, we who are clothed in Christ are equipped with spiritual armor to overcome darkness. So, binigyan na tayo ng mga armas ng Panginoon. What are these divine weapons? Ano ba yung mga weapons na binigay ng Lord? Basahin muna natin ang Ephesians chapter 6 verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Sabi ganun, isuot yung buong baluti. Hindi lang isa. Lahat. Kaya yung lahat ng baluti na yon pag-aaralan natin. Gusto nyo ba yon? Kasi meron ka lang mamiss na isang baluti, pwede na maging way yun. Gaganyan na yung kalaban. Makakasingit ako sa'yo. Yan. Hindi mo ginamit yung isang baluti. Dito ko sisingit. Kaya nga, full armor of God. Para ano daw? To stand your ground. Makakatayo ka kahit anong laban ng journey natin dito sa mundo. Amen? Hindi ka kayang gapiin ng demonyo. Amen? Nag-i-exist pa talaga. Sabi nga nag-i-exist pa talaga ang mga espiritu na yan, naglilinger dyan. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, what is sin is temporary, but what is unseen is eternal. Yun nakikita nga natin ito.
Someday, pagka daan taon, bulok na to eh. Yun yung temporary. Yung invisible, yung pangang eternal. Kaya nga, yung iba, hindi ako naniniwalang merong ano dyan. Merong demonyo, hindi ako naniniwala. Pero yun yung nakasulat sa Biblia. Mas eternal pa nga yung spiritual na mga bagay. Amen? Pero huwag kayong matakot. Kasi hindi naman tayo binibigyan ng takot ng Diyos. You have to stand on your ground. Pinanalo na ako ni Kristo. Kaya talunan na yan kung ano man ang gustong gawin sa akin ng kaaway. Amen? Minsan, natatalo. Parang, Lord, ba't ganun? Nag-worry ako. Natatalo ka. Bakit ganun yung mga nangyayari sa buhay ko? O ano na yon? Kawalan ng pananampalataya. Tama? Lord, bakit ganun? Bakit ganyan? Ang dami mong tanong sa buhay. Nalilihis ka ngayon ng focus. Napupunta ang focus mo saan? Sa mga nangyayari sa paligid mo, sa nangyayari sa katabi mo, sa nangyayari sa buhay mo. Nawawala ang focus mo sa Diyos. Nangyayari ba yon? Pag nangyayari yun sa inyo, natatalo kayo. Bakit kayo natatalo? Bakit kayo natatalo sa atake ng Satanas? Maaaring hindi nyo ginagamit ang full armor ng Diyos. Amen? Amen. Para fully maprotektahan kayo ng armor ng Diyos, ng armor of God, kailangan gamitin natin ito para manatili tayong nakatayo. Kaya natin ito pinag-aaralan. Okay, ano ba yung mga full armor na yan? Iisa-isahin natin yan na maging maliwanag na maliwanag sa isipan ninyo. At ngayon, dadamhin ninyo, Lord, kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, ayun yung ikinikilos mo. Ayun yung iniisip mo. Kaya itinuturo sa inyo. Amen? So, umpisahan natin. Ephesians chapter 6, verse 14a. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist. So, ano daw yon? Ano daw yung unang armor? Belt of truth. Bakit belt? Bakit i-belt yung katotohanan? Kasi, nakita nyo yung picture? Yung itaas at saka yung pambaba niya, ano yung nag-hold? Ano yung para hindi para ito maging fit sa taas at ito naman ay hindi mahulog? Ano yung nag-hold? Belt. Yung belt, kailangan nakatak na mabuti para maging maayos yung suot. Kasi pag hindi naging maayos at lumalaban sila, pwedeng, ano ba ito? Hindi ako maka-espada. Teka lang nga, nahuhulog, di ba? Kaya kailangan naka-belt, maayos. At ang mahalaga, alam mo ang katotohanan. Sabihin nyo nga, katotohanan. Bakit kailangan natin alam ang katotohanan? John 8 verse 32. Then you will know the truth and lakasan, the truth will set you free. Pag hindi mo alam ang katotohanan, nakakulong ka. Ang katotohanan lang ang magpapalaya sa ating lahat. Amen? One of the armor of God is the belt of truth. It protects your position in life. Nakita nyo yan, no? Nakita nyo yung armor na yan, Roman soldier. Ha? Bakit? Kahit na siguro lumusot dyan ng, yung pana, hindi lulusot eh. Diba? Naka-ready siya. Kaya naka-ready tayo sa atake ng kaaway. Kaya yan truth, para yung posisyon mo kay Kristo, nag-i-stand kayo dyan. Amen ba? Now, ganito ang itsura niyan kapag binivisualize natin yung suot ng Roman soldier. Pero paano kung ordinaryong taga-Middle East o ordinaryong Hudyo?
Ano ang suot ng mga ordinaryong Hudyo? Hindi naman yan ang suot nila eh. Halimbawa, may biglang laban. Ano ang suot ng ordinaryong Hudyo? Hindi sa Roman soldier. Di ba mahabang robe lang? Mahabang robe lang. Tama ba? Nakakita na ba kayo ng mga Arabo? Ano ang mga suot? Mahabang puting, parang duster lang na mahabang ganon, di ba? Na maluwag. E di kapag ka sila'y kikilos, halimbawa tatakbo, tingin niyo makakatakbo sila ng mabilis? Oh, ayan na. O hanggang dyan lang yung ano niya. Pagka hanggang doon lang yung haba nung luwag nung kanilang robe. O kaya naman pag may pupulutin, di lalo na yung lalaki, hindi naman kagaya yan ng babae na ganun magpulot eh. Paano magpulot ang lalaki? Oh, di siyempre kung maaano nila yung robe. Di ba? Kumbaga sa sa gabal yung robe sa kanila. Tama ba? Now, tignan natin. Tignan natin yung verse na ito. Dalawang verse. Isang NIV at saka isang King James Version. Ang King James Version po ay transliteration. Malapit na salin mula sa Greek. So, pag-aaralan din natin yan. Doon muna tayo sa NIV, New International Version. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Pagdating sa King James Version, stand therefore, having your loins girt about with truth. Parang ang hirap naman yata yan. Di ba kaya ang hirap intindihin ng King James eh. Pero yung gird up dyan, gird up your loins, ang ibig sabihin, dalawa po kasi yung meaning ng gird up your loins. Ang unang meaning dyan, to get ready for action. Get ready for action. Ngayon, tignan natin yung picture na yan. Kung yung Hudyo ay nakarobe lang ng ganyan, mag-get ready sila sa action. Ang gagawin nila, kukunin nila yung laylayan ng kanilang robe, kukunin nila, ilalagay sa likuran, paghihiwalayin, tapos itatali sa harapan. Magiging short na at ready for action na. Nakuha? Yan yung isang meaning ng gird up your loins. Ready for action na. Handa na silang lumaban. Ready na sila. Alam niyo po ba, yung gird up your loins ay ginamit din yan sa Exodus chapter 12 verse 11. Yung time po ng Passover, naalala ninyo, yung bang inutusan sila ng Panginoon na magpahid ng lamb sa hamba ng pinto upang maligtas ang kanilang panganay na anak. At habang, nakuha niyo po, si Jesus Christ yun pagka yun ay simbolo ni Jesus Christ, yung blood na yun eh. Kapag tayo ay nabalot na ng dugo ni Jesus, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Amen? Ngayon, sabing ganon, habang kumakain sila sa Passover, ano ang utos? Ready na kayo to go. Kailangan ready na kayo sa mga damit ninyo. Ready na ang mga sandalyas nyo. Dahil anytime, lalabas na tayo sa Egypt. Basahin natin. And thus shall ye eat. King James po ito. With your loins girded. Nakita nyo yung ano kanina? Ganun ang ginawa ng mga robe nila. Naka-ready na sila. Ready in action. Ready to go. Your shoes on your feet and your staff in your hand. And you shall eat in haste. It is the Lord's Passover. Kagaya natin. Nung tinanggap natin ang Panginoon, ready na tayo to meet the Lord in the air. Babalik din ang Panginoon. Nalalapit na. Nakikita na natin ang mga signs ng second coming. Kung maraming signs ng second coming, ang rapture walang signs. Imminent yan. Bago bumaba ang Panginoon, tayo muna'y kukunin niya. At nang sa ganon, makumpleto ang kaligtasan natin. Ano yung kumpleto na yon? Magkakaroon tayo ng glorified body. Mapapalitan ng ating katawan. Itong mortal na katawan na ito,
papalitan ng immortal na katawan. Amen? Hindi tayo gagapiin ng kamatayan sapagkat ang dugo ni Jesus ang siyang nagligtas sa atin. Amen? Ready ka na ba? Ready na tayo anytime. Darating na ang Panginoon. Tumanggap na po ba lahat sa Panginoong Jesus? Kung meron pa dito sa bulwagang ito na hindi pa, mamaya po, may pagkakataon po tayong tanggapin natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang gird of your loins ay ginamit din ni Peter na mababasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 13. And KJV, New King James Version. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ayan o, ginamit na naman dyan. Gird up the loins of your mind. Loins. Gird up. Loins. Ano ba yung loins? Saan ba banda sa katawan natin ang loins? From here, down here. Loins. Meron bang bewang at balakang ang ating isip? Sinabi dyan, no, gird up the loins of your mind. Bakit ginamit siya ni Peter? Kasi, figure of speech yan. Ibig sabihin, pinaghahanda tayo. Ready ka. Kung umaatake ang kaaway ng kasinungalingan, dapat ready ka. Naku, hindi yan ang sinabi sa Biblia. Hindi yan ang sinabi sa Word of God. Ready ka. Kaya sabi diyan sa NLT, so prepare your minds for what? Action. Ready for action. Kaya ginamit ni Pedro yun. Dahil yun din yung gamit sa Exodus. Ready for action. Nakukuha po. Amen? So, ready your mind sa action. Focus upon the grace of Christ in this dark and dangerous world. Dangerous na ba ang ating mundo? Yes, nasa last days na tayo. Nasa huling mga araw na tayo. Tignan nyo ang mga ugali ng tao. Lovers of themselves. No? Maano sa magulang, yung sumasagot sa magulang. No? Love of money, ano pa? Marami yan. Nasa last of the last days na tayo. Amen? Kaya kailangan ng ating isip ay ready for action. Action for what? To tell the truth. Ready to tell the truth to others. Are you ready? Ready ba kayo? O? Ayoko, parang hindi pa ako ready. Hey, niligtas ka ni Kristo kaya ready ka na. Amen? Now, hindi tayo patitinag sa kasinungalingan ng dyablo. Ang biyaya ng Diyos ang siyang lagi nating hawak-hawak sa ating mga puso. Ang pagmamahal ng Diyos ay lagi nating dapat isaisip. Kapag ang katotohanan ay naging baluktot at ang kasinungalingan ay nadyaan, dito na pumapasok yung kaguluhan at sunod-sunod na ang kasalanan. Nakita niyo po sa Indonesia, ba't nagkagulo? Sa Nepal, nagkaroon pa ng patayan. Bakit? Sinungaling ang gobyerno nila. Ngayon, ano nangyari sa atin ngayon? Ang katotohanan, tinatago nila. Ano nangyayari? Nagkakagulo. At yun nga ang panalangin natin, walang masaktan. Tama ba? O nakita nyo, ako na example ko kasi ito yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Ang ayuda, sabihing 1 million, ibibigay sa tao, 500,000 lang at yung 500,000, nasaan yan? Nasa kanyang bulsa. Katotohanan ba yun? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Kaya hindi po pwede na manalo ang kaaway. Andito tayong mga Kristiyano upang manalangin. At yun na inutos din sa Biblia, na ipanalangin natin ang ating
gobyerno. Dahil kung maayos ang gobyerno natin, maayos din tayo at payapang makakapamuhay. Sa loob ng bahay, kapag may nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo, mayroon bang kapayapaan? Kaya magsabi ng totoo. Kung nagkasala, sabihin, I'm sorry. Napakaikling salita, pero napakamakapangyarihan yon. Ang hirap bang sabihin nun? Sabihin nga natin, I'm sorry. Yan ang mga dapat na hindi mawawala sa atin, lalo na kung meron tayong nasaktan na tao. Bukod sa thank you, I'm sorry. Nang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Hindi lang sa loob ng tahanan, maging sa opisina, maging sa mga kagrupo ninyo, kapitbahay, kaklase. Amen ba? So ano yung unang meaning ng gird up your loins? Ready for action. Pangalawa, basahin muna natin yung Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. NIV. Punta tayo sa KJV. Stand therefore having your loins girt about with truth. Ang pangalawang meaning ng gird up your loins ay specify the reproductive ability of men. Yung kanina yung sinabi ko, from here to there. Ito. Andyan, maging lalaki o babae, nandyan ang reproductive organs. Lalaki man o babae. Tama ba? So, ibig sabihin nun, loins represent life. Ang loins ay nagre-representa ng buhay. Exodus chapter 1 verse 5. And titingnan natin kung totoo yung loins represent life. Sabi diyan sa sabi ng Exodus chapter 1 verse 5, and all the souls that came out of the loins of Jacob. Saan yung loins ni Jacob? Dito. Were 70 souls, for Joseph was in Egypt already. Ibig sabihin, 70 lipi ang lumabas kay Jacob. Represent life. Nakuha po ninyo? 70 lahi, 70 angkan lumabas mula kay Jacob. Ngayon, punta tayo kay David. Acts chapter 2 verse 30. Pinakikita ko lang po sa inyo na ang loins ay nagre-represent din ng buhay. Therefore, being a prophet, sino tinutukoy dyan? David. And knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his loins, bunga ng kanyang loins, kasi nagre-represent ng life yung loins eh. According to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. Mula sa loins ni David, lalabas ang isang hari na magliligtas sa sanlibutan. Amen? Mula sa kanyang angkan. Kaya ang loins represents life. Nakukuha po? So, dalawa. Loins, ibig sabihin, readiness for action. Number 2, living in the truth of Christ. Nakuha po ba? Kung ang loins nagre-represent ng life, tayo ay pinanganak naman ng Espiritu. Kaya born again. Yung dati nating pagkatao, yung dati nating sinful nature, nawala na. Pinalitan na ng bago ng Panginoon. Bagong-bago. Hindi ni-repair. Yung spirito mo, hindi ni-repair ng Diyos. Ipinanganak ka ng Diyos. Kaya yung spirito mo, bago na. You are a new creation. Mula tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya ang born again ay hindi religion. Ito ay experience mo.
ang bago mong buhay. Ang buhay mo na kanino? Na kay Kristo. Kaya hindi na ka na tagamundo, hindi ka na bagay gumawa ng pangmundo dahil ikaw ay ready for action na to go to heaven. Amen? Kaya huwag kang mag-worry, ganyan talaga ang mundo. Parang nare-represent yan ng Egypt. Ganyan talaga magulo. Pero salamat dahil binigyan tayo ng belt of truth. Ang katotohanan na ikaw ay hindi pababayaan at iiwan ng Diyos. Na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay gustong-gusto. Alam mo yung isang parang ama na kapag darating siya, magpapasalubong sa anak, at yung anak ay pag nakuhay pasalubong, tuwan-tuwa, anong kaya ang ngiti ng magulang, nanay man o tatay? Di ba kinikilig ka? Tuwan-tuwa yung anak sa pasalubong ko. Mas lalo ang Diyos. Kaya hindi, yung mga masasamang bagay na nangyayari ay hindi galing yan sa Diyos. Amen? What signifies the belt? The belt of truth. The belt of truth signifies, number 1, readiness for action. Our minds must be alert and focused on the grace of God through Christ. Truth prepares us to move, respond, and stand firm. Ready na ang mind natin na labanan ang gagawing panluloko ng kaaway. Ready dapat tayo. Malakas ang ating isip. Binigyan na tayo ng malakas na pag-iisip. We have the mind of Christ. Sa ating born-again spirit, you have the mind of Christ. Sabihin nyo nga yan ngayon, I have the mind of Christ. Kaya kapag dinideceive ka ng demonyo, may mga sinasabi at binubulong sa isip mo, sabihin mo, I have the mind of Christ. I have the Holy Spirit inside me. Andito ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay nandito sa aking loob. Kaya naging templo ka ng banal na Espiritu. Satan will take advantage of us if we are ignorant of his devices. Kapag hindi mo alam ang mga kalokohan ni Satanas, magte-take advantage siya sa'yo. Walang alam itong taong to. Kaya nga ini-encourage kayo to attend church. Magbasa ng Bible, makinig ng mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi pag hindi mo alam, paglalalangan ka ng demonyo. Amen? So napakahalaga ng may mga alam ka. The truth will set you free. Amen. Wala naman na siyang power eh. Ang power niya kung iaalaw mo lang. Inaalaw mo ba? Gusto mo bang iaalaw? Salamat sa 5 ayaw. Gusto mong ialaw? No. No. Stand your ground. Ayoko. Kapag ka may sakit, kanino galing ang sakit? Satan, di ba? Hindi naman yan sa Diyos galing eh. Or doon sa mga pwedeng, dahil sa mali mong mga ginagawa, kaya ka nagkakasakit, kain ka ng kain. Di ba? Kain ng kain. Bawal naman sa'yo, kain ka pa ng kain. O kaya naman, nagkasakit ka dahil dulot ng iba. Or dulot ng bagsak na mundong ito. Pero stand your ground. Tinapos ni Kristo sa krus. Siya'y nagpabugbog, nasugatan, alang-alang para tayo ay gumaling. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sige. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, hindi gusto ng Diyos na may sakit tayo. Stand your ground in Jesus' name. Tatayo ako. Magaling na ako dahil pinagaling na ako ng Panginoon. Ay, hindi yung tinatanggap ko ito kasi pag may sakit daw, malapit daw lalo sa Diyos. Lord, thank you, binigyan mo ako ng sakit. Ngayon, malapit na ako sa iyo. Yung ba totoo? No.
Hindi yun ang totoo. Hindi na sana nagpabugbog ang Panginoong Yesus. Amen ba? Pwede ka naman lumapit sa Diyos nang wala kang sakit. Ano gusto nyo? Lalapit kayo sa Diyos na malusog, masigla, malakas, o may sakit? Ha? Yun ang katotohanan. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya niya yan kinuha sa krus ng Kalbaryo. Sinungaling ang demonyo, kaya wag na kayong magsinungaling. Gagamitin ang bibig sa katotohanan. Yan ang sinabi sa John 8:44. Tignan nyo. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Wow! Sino ama ng kasinungalingan? Ha? Ay, kaya pala puro katotohanan ang sinasabi natin. Amen ba? Amen ba? Naku, salamat naman. Naging 10. Ha? Hindi na tayo. Hindi na natin yun ama eh. Sino na ama natin? Ha? Abba Father. Naniniwala na tayo kay Abba Father, hindi na natin ama. Oo, nung wala pa tayo, wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa tayo Kristiyano. Ang ama natin ay ang devil. No? Sinungaling siya. Tayo nasa katotohanan na. Amen? Sabi sa verse na yan, he was a murderer from the beginning. Kaya nga, siya nga ay pumapatay, hindi ang Diyos. Not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native tongue, for he is a liar and the father of lies. Kaya, hawakan niyo bibig niyo nga. Hindi na ako sinungaling. O, yung iba ayaw hawakan. Teka muna, magsisinungaling pa ako mamaya eh. Diba? Hindi na tayo sinungaling. Dahil ang ama natin, si Abba Father, through Jesus Christ. Tinanggap natin sa puso natin dahil ang Panginoong Jesus ang katotohanan. Amen? O, kailan ba nagsimula yung kasinungalingan na yan? No? Nagsimula yan sa Garden of Eden. Sabi ng Panginoon, ito ang katotohanan. Meron doon 2 puno eh, sabi ng Panginoon. Huwag mong kainin yung puno na yan. Yung puno ng nagbibigay ng karunungan sa masama at mabuti. Pag kinain mo yan, yung truth, God said, you will surely die. Pag kinain mo yung bunga dyan sa puno na yan, mamamatay ka. Sinungaling ang demonyo. Eto na, the devil said, nililito ngayon si Eva nililito. You will not surely die. Hindi ka talaga mamamatay. Magiging parang Diyos ka nga eh. Yun ang kasinungalingan. Kaya mainam, alam natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Mahalaga na nakikinig tayo, umaattend tayo sa church kasi ito yung training center natin sa salita ng Diyos. Isa pang kasinungalingan tungkol sa salvation. Ang katotohanan, truth, itong katotohanan, salvation by grace through Jesus Christ. Maliligtas ka, hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil nanampalataya ka kay Jesus Christ. Ito ang kasinungalingan, salvation by works. Gagawa ako ng maraming kabutihan para maabot ko ang langit. Marami yan. Mga Poncio Pilato. Yung iba, magpapagawa ako dyan na simbahan. Pag nagpagawa ako, sige. Pupunta, lalagpas pa ako sa langit. Ito, magpapamigay ako sa mga homeless para ako ay mapunta na sa langit. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Maganda nga yun eh. Ang problema, hindi yun ang paraan. Kailangan maligtas ka muna kay Jesus Christ at bunga na lang iyon, yung kabutihan mo
sa kapwa mo. Pero pagka inuna mo yung kabutihan nang wala si Jesus Christ, hindi counted yun. Orokan. Nakuha? Amen? Si Jesus Christ lang ang way. Isa pang kasinungalingan, salvation by grace and works. Naligtas ka nga. Pagkatapos, ito gawin mo to. Sige, pag di mo yung ginawa, mawawala kaligtasan mo. Hindi, ikaw naman nabubuhay ka sa kasinungalingan. May nakausap po ako. Ang bilis-bilis nilang maligo mabilis-bilis silang maligo at aalis sa CR. Bakit? Sabi ko, kasi baka mag-rapture, nakahubad ako. Sabi ganon. Kasinungalingan yun. Hindi na natin kailangan ng damit sa langit. Bakit? Ang glory ni Lord ang bumabalot na sa atin. Natatakpan na tayo ng kalulatian ng Diyos. Katulad noong nasa Garden of Eden. Noong una ba, meron bang damit si Eva at si Adan? Wala. Ibabalik ni Lord yung glory na yun sa atin. Amen? Kaya kapag ikaw ay naligtas, gawin mo ito. Pagkatapos mo maligtas, gawin mo yan. Kung hindi mawawala yung kaligtasan mo. Ikaw naman, Lord, sorry po, hindi ba ka nakapagbabasa ng Bible? Amen. Tulog ka na. Lagot, di ka nakapag-pray, wala ka ng kaligtasan. Oo, mahalaga ang prayer. Sobrang mahalaga yan. Pero alam nyo ba, nagbabasa ang Lord sa puso ng tao. Amen? Di pagdilat mo, sorry Lord Lord, thank you, napakabuti mo, purihin ka at pasalamatan. Purihin mo siya. Kasi maaari nakatulog ka sa pagod mo. Pero hindi ka kinokondemn ni Lord. Amen? Hindi mamawala ang kaligtasan mo. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-pray at huwag kayong magbasa ng Bible. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Gawin mo yan. Pero gawin mo out of your love and respect and obedience to God. Hindi dahil natatakot ka. Amen? Ginagawa mo magbasa dahil in love sa'yo si Lord at dama mo yon. At dahil gusto mo pang makilala ang Lord, Lord, I want to know you more. Bababasa ako. Di ba ang sarap pagka magkasintahan, magkasing-kasing? Tama ba yun? Ganun bang salita? O yung mag-asawa, yung nag-uusap lagi. Yung mga marites nga, kung mag-usap nakakalimutan nila, umaga nagsimula, hating gabi na natapos sa kakadaldal Di ba? Lalo na sa Panginoon. Kaya gusto niyang naririnig na kinakausap mo siya. Amen? Kaya kailangan natin ng katotohanan. Ang tunay na naligtas, ang tunay na tumanggap sa Panginoon kahit kailan, hindi mawawala ang kaligtasan. Forever ka nang ligtas. Alam mo yan. Alam mo yan sa sarili mo. Dahil ang Espiritu mo ang magsasabi sa'yo, ligtas ako. Pastora, paano nga ba? Ligtas ba ako talaga? Alam mo yan. Alam mo yan sa sarili mo. Alam mo yan dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Ang tunay na ligtas ay sigurado ng sa langit ang punta. At ang mga naligtas, gigil gumawa ng mga mabubuting bagay. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay mapagmahal at mabuti. Kung ang Ama mo ay mapagmahal at mabuti, ganon ka din. Mana ka sa Diyos. Naku, salamat sa 20. Dumadami na sila. Amen? Kaya yung mga hindi na bagay sa'yo yung gumawa ng makamundo, iisahan ko to. Dadayain ko to. Under the table. Hindi na yun bagay sa'yo. Anak ka na ng Diyos Mana ka na kay Lord. Mabuti siya, kaya ikaw ay mabuti. Sabi mo nga, mabuti ako. Para naman hindi kayo convince sa sinabi niya. You make conviction, mabuti ako.
Yes, amen. Ang totoo, ang kaligtasan ay nagmumula talaga sa Panginoon. Hindi sa mabubuti mong gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. God saved you. Who saved you? God. By His grace when you believed. And you can take credit for this. It is what? A gift from God. Regalo yung kaligtasan. Regalo. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Yung iba, ay, pupunta naman ako sa langit eh. May isang kilalang comedian, nagkaroon siya ng cancer. Binasa ko yung article. Alam mo kung ano nasabi? Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Ano yun? Hindi siya nagkulang kay Lord. Ano ibig sabihin nun? Righteous siya. Hindi daw siya. Di ba? Sa ano sabi? Walang, kumbaga, hindi tayo righteous sa Panginoon eh. No one is righteous. Yung righteousness, ibinibigay lang yan ng Panginoon kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse na yan, hindi sa mabubuti mong gawa kaya ikaw ay nahaligtas. Kahit ikaw na ang bumili ng lahat-lahat ng mga ayuda at pinamigay mo sa mga tao, dito lang yun. Dahil ang kaligtasan ay regalong nanggagaling sa Panginoon. Unearned, unmerited. Hindi ka deserve na bigyan ng kaligtasan. Hindi natin deserve. Bakit hindi natin deserve? Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa'yo, deserve mo yon? Walang may deserve. Wala, hindi natin yung deserve. Kaya nga, grace, biyaya. Maliit lang ba yung biyaya na yon? Yung iba, pinagtatawanan yung ano eh. So, ayan, mga hyper grace. Bakit hindi ba hyper ang biyaya ng Panginoon? Na ikaw na makasalanan, niligtas ka? Hindi ba yun napakalaking biyaya? Minamaliit mo lang ba yung biyaya ng Panginoon na yun na ikaw ay niligtas? Diyos na nagkatawang tao para iligtas ka? Maliit lang ba yun sa'yo? Malaki yun. Hyper yun. Naku, si Pastora hyper grace. Hindi ako hyper grace. Ang hyper yung biyaya ng Panginoon sa inyo. Deserve ba natin yun? No. Pwede naman tayo pigain eh. Pwede naman tayo ilublob. Ba't ililigtas ka pa ng Panginoon? Pero hindi eh. Napakalaking biyaya ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi ka ba mai-inlove nun sa Lord? Hindi mo mag-grasp yung pagmamahal niya na yun sa'yo, na ikaw na walang kwenta, pero sa mata ng Diyos, mahalaga ka. Napakahalaga mo sa Panginoon. Hindi ka just. Hindi ka basta-basta sa Panginoon. Kilala ka niya sa pangalan. Hindi ka niya tatawaging hoy o papaswitan. Hindi. Tinatawag ka niya sa pangalan mo. Ang pangalan mo nakalista sa Book of Life. Bilang nga niya kahit yung buhok mo eh. Alam niya mula, bago ka palang ipinanganak, alam na niya ang tungkol sa'yo. May maganda na siyang plano para sa'yo. Ganong kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Number 2. The belt of truth signifies living in the truth of Christ. The truth is that our life is found in Christ Jesus. He is our identity.
our righteousness and our source of strength. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Sabi nga sa Galatians 2:20, tayo ay nabubuhay na kay Kristo. Si Kristo na ang identity natin. Kaya kung meron man tayong ginagawa, ang nakikita ng iba sa atin, si Kristo. Amen? Kaya napupunlaan minsan yung yung mga Kristiyano kasi minsan nalilimutan natin na identity na pala natin ay si Jesus Christ. Pagka ganun, take action. No! Anak na pala ako ng Diyos. Halimbawa, yung mga gawi mo dati. Halimbawa, meron kang bisyo, alak, sigarilyo, kung ano mang bisyo, o nagpuputok-kutsinta ka, or what. Bigla mong nagawa uli. Take action. Wait! Hindi na pala ako yon. Anak na pala ako ng Diyos. Kasi ang identity mo ngayon, ang righteousness mo ngayon, si Kristo. Amen? Siya ang source ng ating kalakasan. John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino ang katotohanan? Si Kristo, the belt of truth. Kaya ibibelt natin si Kristo sa buhay natin. Amen? At siya rin ang buhay. Buhay, di ba? Loins represent life. Nakuha nyo? Belt of truth and loins represent life. Sino yon? Si Jesus Christ. Siya lang ang daan. Wala nang iba. Amen ba? Truth represents the Word of God. And the Word of God is Jesus Christ. Talaga, ang Word ba ay si Jesus Christ? John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. Sino yung Word na naging tao? Si Jesus Christ. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, Jesus Christ, who came from the Father, full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. Kaya i-belt natin si Jesus Christ dahil siya yung mag-hold ng ating armor. Amen? Tingnan nyo, nag-amen yung motorsiklo. Kayo daw hindi nag-amen eh. Amen ba? Amen. Amen. Ang nakalagay din sa John 17, chapter 17, verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang kailangan nating ipamuhay palagi sa puso natin. Dahil ang word ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay word. Ang buhay ay si Jesus Christ. Kaya i-build natin si Jesus Christ. Amen. Ano ang truth? Sabi dyan sa John 17:17, ano ang truth? Ang word. Sino ang word? Si Jesus. Naunawaan po. Lahat po ng pinapatunguhan ng tema ng ating mensahe, walang iba kundi ang tinapos lang ng gawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang sarili natin. Amen ba? Amen. How to wear the belt of truth? To wear the belt of truth is to fasten your life securely with the truth found in God's Word. Isintron ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos na si Hesukristo ang ating buhay at wala nang iba. Na kaya tayo'y naligtas dahil lang kanino? Dahil sa mabuting gawa? No. Isa lang, manampalataya tayo sa anak, kay Jesus Christ. Amen?
The Word of God is our ultimate standard of truth. Anything that goes against it is deception. Kapag may dagdag na, hindi nakikita sa salita ng Diyos, kasinungalingan na nanggagaling yan sa demonyo. Kaya mahalaga na alam natin ang katotohanan. Amen. Life application. Number 1, ano ang gagawin natin? Nalaman natin. Bibibelt si Kristo. Paano yun? Paano natin ibibelt si Kristo? Number 1, read and meditate on Scripture daily. Huwag niyong imimiss na hindi kayo magbabasa ng Bible. Hindi magagalit ang Diyos kung hindi kayo nagbasa, kaya lang, sayang, sa inyo yun. Puntos ninyo kasi, hindi nyo malalaman ang katotohanan. Pwede kayong malalangan ng demonyo. Kaya magbasa, makinig. Diba? Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Number 2, compare your thoughts to the Word. If it doesn't align with Scripture, reject it. Ganito daw kapag ka daw may pusang dumaan, wag na daw tumuloy. Bakit? Kasi daw may mamamatay. Pagka hindi tumutugma ang isip mo sa salita ng Diyos, anong gagawin? Reject it. Reject it. Wala ka nang magagawa. Forever ka nang ganyan. Kaya malungkot ka. Nalulungkot ako, Lord. Laki ng problema ko. Hindi mo naman ako mahal. Yung ba sinabi sa Bible? No. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano mang sitwasyon mo, hindi mo man nakikita ngayon ang solusyon. Pero, pagdating ng tamang panahon, grabing sorpresa ang bibigay sa iyo ng Lord. Huwag ka lang mainip. Patuloy kang manampalataya sa Diyos. Amen? Kaya kung hindi align ang isip mo sa salita ng Diyos, anong gagawin? Reject it. Number 3, anchor your identity in Christ. The truth is, sabay-sabay tayo, you are loved, forgiven, and chosen. Don't let the enemy redefine you. Minahal ka, pinatawad ka, pinili ka. Pag sinabing binubuli ka, hindi ako yan. Minamahal ako ng Diyos. Hindi ka nag-iisa kasi kasama mo lagi ang Diyos. Amen? You are loved, forgiven, and chosen. Huwag niyong hayaan na i-redefine ka ng enemy. Yung bang, ay, ganito yan Ay, ano ba yan? Si ganyan yan ganyan. Hindi. Kasi mahalaga ka sa Diyos. Precious ka sa Kanya, treasure ka niya. Amen? Sige, basahin natin yung ating beloved walk. Number 1, read and meditate on Scripture daily. Number 2, compare your thoughts to the Word. If it doesn't align with Scripture, reject it. Number 3, anchor your identity in Christ. The truth is, you are loved, forgiven, and chosen. Don't let the enemy redefine you. Amen. Now, ngayon, pupunta na tayo sa ating beloved thought. Sabay-sabay tayo. God's Word makes me victorious now and forever. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ngayon po, iyuko natin yung ating ulo. Sa mga ngayon lang tatanggap sa Panginoon, ibukan niyo ang inyong bibig ng
at sumunod sa panalangin ito, malakas na panalangin, at sa mga tumanggap na po, sabayan natin yung mga kapatiran na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nang hindi naman sila mahiya. Sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoon, nalalaman ko po na ako isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Humihingi po ako ng tawad. Panginoong Hesukristo, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Ako ay pinatawad mo na. Kinuha mo na lahat ng kasalanan ko. At salamat, isinulat nyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Naniniwala po ako na kaya kayo namatay upang ako'y mabigyan ng buhay. Kayo ay nabuhay, umakyat sa langit, upang ako ay kunin ninyo at makasama kayo habang buhay. Banal na Espiritu, pumasok po kayo sa aking espiritu. Ako na lang po ang mananalangin. Binabaptize ko ng banal na Espiritu ang lahat ng mga believers today in Jesus' name. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, na mag-anoint sa kapatiran na ito, Panginoon. Sa lahat ng gusto na magkaroon, Panginoon, ng anointing ng Holy Spirit, Lord, mayamang biyaya sila ay makakatanggap mula sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, tumayo na ang lahat. Tanggapin ninyo ang power from the Holy Spirit in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ibukan nyo ang bibig ninyo at magpasalamat sa Panginoon. In Jesus' name. Lord, nababatid niyo po na ang mga kapatiran ko na bukas pusong humihingi ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang power ng Holy Spirit ay bumuhos sa bawat isa in Jesus' name. Na maibelt namin ang katotohanan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Katotohanan na kami ay anak ninyo. Katotohanan na kami ay tinanggap ninyo. Katotohanan na kami ay pinatawad na ninyo. Katotohanan din na lahat ng aming sakit ay pinagaling nyo na. Sa krus ng Kalbaryo, kami ay pinagaling nyo na. In Jesus' name, lahat ng sakit sa katawan ninyo sa pangalan ni Jesus, winawaksi ko yan sa pangalan ni Jesus. Umalis sa katawan ninyo in Jesus' name. Mga espiritu ng sakit, pumunta ka sa pinakamalalim na karagatan sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Tanggapin ninyo ang kagalingan nagmumula sa Panginoon mula ulo hanggang paa. In Jesus' name. Lahat ng merong problema, Lord, sagot niyo po ito. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ang problema nito ay sinulusyonan niyo na. Sa lahat ng walang trabaho, Lord, kayo ang magbibigay ng trabaho. Sa lahat ng may trabaho, kayo ang nagbibigay ng promotion. Sa mga estudyante, kayo, Lord, ang nagbibigay ng katalinuhan. At iniingatan niyo po ang bawat isa. Pinasasamahan niyo sa mga anghel ninyo. For no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Kung ano man ang tangka ng kaaway sa buhay namin, hindi magtatagumpay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang nag-iingat sa amin. You are our refuge and strength, Lord. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.